Kamusta mga kaparokya? Ako si Mervin at pag-uusapan na naman natin ang patungkol sa mga noontime show, ang It's Showtime at Eat Bulaga. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga kaparokya, ngayon po ay araw ng Lunes, July 29 at bukas na po ang ika-45 taong kaarawan ng longest running noontime show na Eat Bulaga. Siyempre halos lahat ay nakaabang, nakaantabay kung anong magiging ganap sa kanilang anibersaryo. We'll find out tomorrow. Sa mga kaparokya, ang unang topic natin ay si former Legit Dabarkads host na si Ruby Rodriguez. So yun nga mga kaparokya, proud mama ang dating Legit Dabarkads host na si Ruby Rodriguez dahil nakatanggap ng recognition ang anak niyang si Antonio Jesus AJ Rodriguez Aquino as Panther of the Month last April. Mga kaparokya, this is the second time AJ received a Scholastic Award dahil nakatanggap na ito last September 2023. So sa likod ng karamdaman nito ay napatunayan ng anak ni Miss Ruby na kaya niyang makipagsabayan at maging competitive in academics. Bukod sa person with special needs, ay may sakit din itong HSP purpura. Ito ay isang uri ng autoimmune disease which is madalas makikita sa taong may sakit na ganito ay parang skin allergy na base sa research ko ay sakit ito sa dugo kung saan lumalabas ito na parang pantal na nakakairita. Pinapahina nito ang ating immune system kaya ito ang naging dahilan ng dating TV host ng Eat Bulaga na si Miss Ruby Rodriguez na mag-migrate sa Amerika para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Mga kaparokya, sa likod pala ng ngiti ni Miss Ruby ay may nakatagong lungkot dito. Kaya masasabi natin na matibay, malakas, matapang at matatag ang ina ni AJ. At kahit sinong magulang ay magiging proud sa anak na achiever lalo pat may kapansanan ito. So sa lahat ng may anak na may kapansanan, magpakatatag tayo. At sa lahat ng tao ay huwag pagtawanan o gawing katatawanan ang mga ito. Dahil ito ay isang seryosong bagay na pangunawa at pagmamahal ang kailangan. So congrats po Miss Ruby for the achievements of your child AJ. Samantala maging proud naman tayo sa ibinunyag ng It's Showtime host na si Ryan Bang dahil mas pinili nitong huwag tanggapin ang alok na movie or Korean drama ng kanyang bansa na kahit malaki ang offer nito sa kanya. Sa panayam sa kanya ng Korean vlogger na si Sandra Jung ay sinabi nito na may offer daw sa kanya sa Korea pero hindi tinanggap dahil hindi daw maganda ang image or imahe ng ating bansa sa Korean drama na ino-offer sa kanya. Anya pa, marami namang opportunity pero kung maganda ang imahe ng bansa na ibibigay sa kanya ay tatanggapin niya daw yun. So sobrang nakakabilib si It's Showtime host Ryan Bang sa respeto at pagmamahal niya sa ating bansa. Sa hindi nakakaalam, si Ryan Bang po ay hindi po Pilipino. Siya po ay Korean citizen. Pero ang puso nito ay dugong Pinoy. Kaya maraming nagmamahal sa kanya dito sa Pinas dahil din sa pagmamahal niya sa ating bansa. Actually, matagal ko nang hindi nakikita si Ryan Bang. The last time I saw him, noong dumayo kami ng basketball sa likod ng Himlayang Pilipino dito sa Tandang Sora. At nagulat kami dahil nandun si Ryan Bang na tila may sinushoot. Hindi ko lang alam kung pelikula yon or commercial. So, nakishooting siya sa amin mga kaparokya at ang kulit niya in person. Kaya yan yung memorable sa akin kay Ryan Bang. So yun mga kaparokya, nakakahanga ang ipinakita or ginawa ni Ryan Bang dahil binaliwala niya ang malaking kita kung ikasasama naman ng ating bansa. So proud of you, Ryan Bang. Samantala bago natin ipagpatuloy ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga kaparokya, sa mga nagsasabing hiwalay na
si Maine Mendoza sa kanyang asawang si Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde ay tinuldukan ng female host ng Eat Bulaga ang speculation dahil kahapon ay nag-post ito ng wedding nila last year sa Baguio. So sa lahat ng nagsasabing hiwalay na ang dalawa, yan na po ang patunay na hindi sila separated. Sa post nito na may caption na "Been a year", ay sinariwa nito ang alaala ng kanilang kasal 1 taon ang nakararaan. So 1 taon na din pala nung naging controversial ang kasal ni May nang maghayag ang kilalang news anchor na habang nagsasaya sila sa kasal nila ay malungkot naman ang nararanasan ng iba. So again, nagbigay alaala ang female host ng Eat Bulaga ng kanilang kasal ni Arjo Atayde, kaya sa lahat ng nagpapakalat o nagsasabing hiwalay na ito, hindi po totoo yun. Masaya ang dalawa sa piling ng isa't isa. Tulad ng sinabi ko, kung hiwalay sila, ang malalapit sa buhay nila ang siyang unang makakaalam yan. Tulad ng pagdisang-ayon ng ina ni Arjo Atayde na si Miss Sylvia Sanchez, na kung i-bash ng ilang fans ni Maine Mendoza ay alam ang totoong nangyayari sa dalawa. Hindi natin alam kung fans ba ni Maine or talagang basher lang ni Maine. Mga kaparokya, mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.